guys, no? Ano sila, i-refill ng unleaded gasoline. Yan yung pangin nila. Paano mag-prepare ng ano? For the safety, yan, kailangan sarado yan. Unleaded yan. Sinusukat mo na yan kung ilang liters yung delivery. Yan. Check nila yan. The preparation nila. Yan. Tapos kailangan i-close doon, sarado doon para walang papasok. So ayan pala si foreman, yung foreman dito. Check nila yan. So ganyan kalaki yung tank niya, no? Wala na po yan, yung stick na yan. Malalaman nila dyan kung ilang liters yung delivery. Tama sa litro yung delivery. Diba galing? Sukat yan. Meron silang red powder ng pamatay sulok in case. Base experience ko dati, yung nandun ako sa Damam dati, ganyan, nagre-repair sila ng ganyan. Nasunog yan, sa may ibabaw niya, yung gusto yan. Paano nasunog? Ayun, nire-reject ni foreman kasi parang kulang yata sa sukat. Walang, parang nire-reject ni foreman. Siya kasi yung in-charge dyan, so kailangan tama sa litro yung pasok ng delivery. Yan, ganyan ang paglalagay niya. Tapos may ground test yan. Kailangan start at sasakyan. Ikaw lang kung bakit. Pero kailangan may ground yan. Papunta doon. Nire-reject ni foreman. Kulang sa litro. May mga litro. Tans yata ang ano. Tans yata yung usapan niya. Ayun, pinantay. Tapos yan, may mga safety sila kailangan niya. Pag nagka-loading yan, may kailangan nag-safety sila. Yun, pinantay yung sasakyan para pinantay. Yan, pinantay, inilevel. Tapos susukatin uli. Ayan. Susukatin uli yan. Yun, magkatuloy si foreman yun. Susukatin ulit. So inilevel lang yung truck. Yan, inilevel lang yung truck para yun sinukat. Susukat yan. Kasi pagka kulang ng delivery, pagka ano sila sa hapon, nag-take over sila doon sa shift nila. Sa shift, night shift. Naku, kulang talaga. So maso-short sila yung maso-short. So no choice, babayaran nila yun. Kasi may resibo yan, darating dito may resibo na kailangan ganun yung marireceive mo. Pagka kulang, may karapatang kang tanggihan yung delivery mo.
Parang sa amin din, para sa amin din dito, sa shop namin na to, yan. Pag kayo mga pumapasok sa amin mga ano na langis yan, pag kulang, hindi namin nare-receive yun. Kasi pag in-inventory kami, lalabas nun, ninakaw mo. Di ba? Lalabas yun, ninakaw mo. So, mangyayari nun, huwag mong re-receivein. Kahit isang piraso lang. Karapatan mo yun kasi pag pumasok na sa shop mo, na-receive mo na yun, yung nag-delivery, wala nang pakialam yun. Libre na siya, ikaw na yung mananagot. So wala din siyang iniwan dito sa delivery ng gasolina. Kaya nag-iingat, tama lang naman yung procedure na yun kasi ano, ikaw ang in-charge dito pagka ganyan. Kaya siya yung supervisor. Siya yung ano na namamahala. Ayun, receive na ni Foreman. Kasi, siguro ano lang, kanina medyo nakaganon lang itong truck kaya medyo umangat ng ano. So kailangan kapag ka ano yan, nakapantay yan para pagka sinukat, nasa tamang sukat. Ayan. So nagtatalo sila, nagtatalo pa. Ayan, kung re-receive na hindi. Pero parang re-receive ni Foreman. So yan, ganyan. For the safety, no smoking dyan. Dapat walang maninigarilyo sa area na yan. Yan. Within 50 meters ang ano namin yan. Kasi isa yan sa nag-seminar kami nun, isa rin yan sa pinag-aralan namin kasi nga nandito kami, yung shop namin malapit sa ganito, sa mga tangke ng gasolina. Pag nagre-refill yung mga yan, lakas yung truck na yan, ano to? Mercedes yung truck na yan. Ayun, say hi, say hi subscriber. Ayun guys, no, yun, itatap mo lang yung ano dyan, yun, itatap lang yan dyan sa pinakatangke yan. Naaway pa sila, nagkakalo. O, nagas daw. Minig ko sa inong nagas, kulang. Ganun lang, o, diba? Ganun lang kasimple. Tapos may resibo. Ayan. Siguro ano to, yung ganyang kalaki na yan, tatagal lang ano, mga 20. Ma'am na to. Mga ano yan, 20 minutes. 20 minutes ang ano ang tatagal niyan pagka nire-refine niyan. Ayan. O nga pala, bawal din pala yung cellphone kasi ganyan. Ayan. Ayun na, pumasok na. Wala, tutukutan pa yan. Yan, bukas na, binuksan na siya. So layo na tayo, nakawal kasi yung cellphone dyan. Bawal ang cellphone.